Minsan ay nanalangin ang Panginoong Hesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban." Mateo 11:25 at 26. Maaaring ikaw ay pantas at matalino tungkol sa quantum physics. Nasisiyasat mo ang kaliit-liitang pinagmumulan ng matter and energy. Ngunit kung sa isipan mo ay walang Diyos, sinasabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay hangal. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Awit 14:1. Sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Marcos 11:22. Ang pananampalataya sa Diyos ay bunga ng katotohanan na nasa isipan ng Diyos na hindi kayang abutin ng isipan ng mga pantas at matatalino. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Isaias 55:8-9. Ngunit ibig ng Diyos na hanapin natin siya. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Isaias 55:6-7. Matatagpuan natin ang Diyos sa kanyang salita. Ang kanyang salita ay may kapangyarihang lumikha sa atin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Roma 10:17. Ang pananampalatayang bunga ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:3. Marami ang ayaw maniwala na ang sanglilikha ay ginawa ng Diyos ng 7 araw. Ayon sa kanila, libu-libong taon ang kinailangan upang mabuo ang mga bagay. Hindi nila alam ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. 2 Pedro 3:8. Sa pananampalataya ay nalalaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang magpaalis ng mga bundok, sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat. Sinabi rin niya ang hindi niya gagawin. Ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking tipad na kapayapaan ay hindi maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Isaias 54:10.
Sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapong ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Marcos 11:22-24. Ang batayan upang magawa ang aral na ito ay ang salita ng Diyos na isinilid niya sa ating puso, na nagbunga sa atin ng pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang salitang ating pinanaligan ay dapat nating isabibig, paniwalaan ang mangyayari, at paniwalaang tinanggap na kung hiningi sa panalangin. Ang kasalanan ay bundok na umalipin sa atin. Niloob ng Diyos na bunutin at itapon ito sa malayo noon pang una. Ang tanging paraan ay ang pag-aalay niya ng kanyang anak bilang handog na kabayaran sa kasalanan. Alam ito ng Panginoong Hesus mula sa pasimula dahil siya ang kordero na pinaslang noong itatag ang sanlibutan. Pahayag 13:8. Kaya siya'y nagkatawang tao ayon sa kalooban ng Ama upang alisin ang bundok na ito. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15:3-4. Pansinin ang pag-ulit ng salitang ayon sa kasulatan. Ang Panginoong Hesus mismo ay sumunod sa aral niya na ang ating pinananampalatayaan ay dapat nating isabibig at paniwala ang tinanggap na kahit hindi pa natin nakikita. Mula nang makilala ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay nagsimula ng isabibig paulit-ulit ng Panginoon na siya ay magdurusa, ipapako sa krus, mamamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mateo 16:21. Kailan? Hindi noong nangyari na, kundi noong bago pa nangyari. Ang katiyakan na mangyayari ang isinabibig niya ay labis na bumagabag sa kanya sa Getsemani. Dumating siya sa sukdulan na sabihin sa Ama na kung maaari ay lumampas sa kanya ang saro ng kamatayan. Ngunit sa huli ay isinabibig niyang muli ang kanyang pananalig, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Lucas 22:42. Hindi lamang kalooban ng Ama na siya ay mamatay, kalooban din ng Ama na siya ay muling buhayin. Pansinin na hindi lamang ang kanyang kamatayan ang paulit-ulit niyang isinabibig. Paulit-ulit ding isinabibig niya na siya ay muling mabubuhay. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong siya ay muling nabuhay, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Lucas 24,
44 hanggang 47. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus laban sa kasalanan at sa diablo noong siya ay namatay at muling nabuhay. Siya na ngayon ay buhay ay nananahan sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Gaya ni Apostol Pablo, tayo ay manalig at ating isabibig, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Galatia 2:20. Ang sabi mo